sa tanggapan ng ating City Health Officer, Dr. Maria Victoria Carambas, para po sa update ng ating City Expanded Feeding Program noong nakaraang taon at yung kanilang kasalukuyang preparasyon na isinasagawa para sa muli itong pagpapatupad sa taong pampaaralang 2011-2012. Okay, good morning po sa inyo lahat. Regarding dun sa ating supplemental feeding kung livelihood programs, yan po ay nag-start noong 2005. So, we've been doing feeding programs since 2005. Ang main reason po, tayo po yung may pinakamataas na malnutrition rate sa buong region. If not, baka sa buong region naman siguro, which is 22.27%. Noong mga nakaraang taon kasi before 2005, wala tayong feeding program. It never na nagkaroon ng feeding program na ganito. So with that, tamang-tama din kasi noon ang na-elect na mayor, si Mayor Berganza. Inuman po namin yung problema. Ano bang problema sa departamento? Per department kasi tsaka nagkaroon ng summit. 2004 yata yun, or 2005 February, nagkaroon ng summit, education summit, wherein pati mga teachers nagsabi din na mukhang may problema sa nutrition kasi yung output ng mga bata, dropout rate, andyan na, performance, ano ba to, yung participation rate, mukhang tulong, parang ganun. But anyway, sa DOH kasi talagang mag-feeding program ka sa mga preschoolers lang. Pero dun sa clamor ng DepEd, sinama po natin pati mga mag-aaral, grade 1 to grade 6. Pero noong 2005 po, ang mga pinapakain lang po natin from 2005 to 2007, yung mga malnourished lang talaga. We usually do the Operation Timbang every first quarter of the year. Yan. So from there, kita na natin kung ilan ang malnourished. At saka ito yung time na sinasaad din ng DOH na parang one of their parameters na you weigh the kids, ito baseline nyo, you feed them, ano output. So ganun po set up. So from 2005 hanggang feeding natin ng mga malnourished lang hanggang 2007, na-trim down po natin by half yung percent ng malnutrition dito. So from 22.27 noong 2005, noong 2007 naging 11.46 na lang. Still high. Kung ikukumpara po natin sa mga ranking, sa mga region, kasi mga kalaban natin dyan, city to city. Noong 2007, kahit napababa na po natin yan ng 11.46, still, pangalawa pa rin po tayo sa pinaka mataas ng malnutrition. Kasi yung kalaban natin, number 1 dyan, San Fernando. Yan, mga Maywag. Yan, mga mabababa yan. Mahilig kumain ng mga gulay yan. So, from there, 2008, nag-start na yung feeding program na isinama lahat. Lahat ng stakeholders. Lahat ng bata, malnourished man o hindi. Massive po ba tawag? Talagang comprehensive na, lahat na, regardless of the nutritional status. So we are not talking of 100, 150, at saka hindi lang ito pagpapakain ng isang beses lang. We see organizations that conduct feeding programs, snack nga lang yung ginagawa ng iba. Pero we're not very loud about it. Sa atin kasi more on, sige, gawin mong gawin and then look at the output at the end. So, gumawa tayo ng target. Ang gusto natin is zero underweight. Ayun ang ating Oo, pinaka-objective. hindi po zero malnourished ha. Kasi even the obese, even yung overweight, malnourished pa rin. Pero ang sinisentro po natin yung overweight. Yung underweight, I mean. So, underweight muna. Sabi nga namin, pag natapos ang underweight, overweight naman. So, meron po tayong timeline na hanggang 2013, dapat zero na yung underweight natin. And we're nearing to that. Yes. Noong 2008, no?
After the feeding program ng 2007, naging 7.33% na lang tayo. Hanggang sa kasalukuyan, 2011, Operation Timbang na kinandak, 3.7 na lang ang malnutrition rate natin. So, konting-konti na lang. There are even barangays na zero na yung kanilang underweight. But still, kasama pa rin sila sa package. Ang nangyari po kasi, we are not merely addressing malnutrition or underweight anymore. Pero, meron siyang kung livelihood program. Wherein, yung sinasabi mong stakeholders kanina, ang main stakeholders natin dito, the small farmers, wherein nagkakaroon sila ng increase sa kanilang income dahil dun sa kung livelihood program. Sila po yung nagsusupply. Nagsusupply po. So, beforehand po, gagawa ng plano ng menu ang City Health Office, courtesy of the City Nutrition Officer, ng mga pagkain, simpleng pagkain na kahit sa bahay na lang nila after the feeding program, pwede nilang i-prepare. And mind you, mga short gestating lang to. Pinapaganda lang namin yung mga preparation, let's say kangkong, di ba? Ang alam lang natin, ang kangkong, panghalo lang yan sa sinigang or i-adobo mo. Ito ginagawa namin kangkong burger. Meron siyang patty. Kasi alam natin yung mga bata mahilig sa prito. Mahilig sa may mantika. Pag medyo naamoy na nila yan, ginaganahan. Tsaka itong supplemental feeding kung livelihood program natin, hati-hati ang trabaho. The city government, nagbabudget yan ng, siyempre, pera. And we're spending millions for this. Kasi maganda yung output. You're giving livelihood to the people, nakukorek mo yung malnutrition, gumaganda yung ekonomiya nila. Ganun po kasi yung nakita namin. It started with the co-op. Co-op muna po kasi ang nag-supply sa amin noong 2007, isang quarter lang. Sabi niya may kita. Nalaman ni Sir yun, may kita pala. Di bakit hindi nila natin pang maramihan para mas malaki yung kita, may livelihood. And swak naman kasi nandun yung program nila sa farming na 8-8, ganyan. And they participate with it. Even the parents, even the teachers, even the students, pupils. Kasi kangkong, petchay, ito yung kangkong na social ha, yung dry kangkong, hindi yung nasa swamp, yung talagang tinatanim. Malunggay, yung mga yan. We even incorporated saluyot nitong 2011. 2010, I mean. 2010, opo. 2010. Itong 2011, 2012, we will incorporate kamote. Talagang... Basta yung mga madadali lang. Kalabasa, yan mga yan, kasama po yan. Grown in the backyard. Grown in the backyard po. At hand. At hand. Yung saluyot nga, ano lang yan eh. We consider it as damo lang sa paligid o pinagkakitaan nila last year. Okay po. Ang maganda po kasi dito, maraming nagkakain. Noong una, kala nila wala lang. Hindi yan bibilhin. Pero nung kita nila na talagang binibili, there is a sure market sa kanilang mga tinatanim. Ang dami na nilang nakikipag-cooperate with us. Okay po. Kasi, in addition, hindi naman namin kinukuha lahat yung credit, pero sana nga, nakatulong kami dun sa pag-angat ng kanilang scholastic performance. Or even, pati sa sports. Alam ko din, puro kulay lang tayo nun eh. Nga po. Ako din nun, ayaw ko umattend nga. Sabi ko, it's a common joke. Ayaw ko umattend pag meeting ng nutrition program. Kasi nga po. Kasi kami number 1. Ay, payatot pa ako, di ba? O di, it shows na kasi yung doktor nila mismo payatot din. But then again, I would say na even with so huge na budget, actually we spended, no? Ang total na expenditures natin noong 2010, school year 2010-2011, 10,605,434.53 pesos. School year 2011-2012. Siguro, I've been telling this over and over again na
kulang yung ano sa pasasalamat ko sa kanila. Kasi it would not have been a success kung wala yung community participation. Sabi ko nga, yung mga kulay ay na-set aside because of the feeding program. Yung mga behikulo natin na kapakanan ng bayan, well-utilized because of the feeding program and it served the purpose. Pati yung mga nanay naging responsable, even the teachers naging para bang tinututukan na nila yung nutrition ng kanilang mga pupils. With that, sa amin kasi susi sa wastong kalusugan, magkakaroon ng problema na sakit in the future. And I would want to acknowledge yung talagang social mobilization, community participation, and of course, yung pinakamalaking political support. Kasi yung political will nang namumuno sa atin, kung wala yan, madami na akong nadaanan na mayors, hindi sa ganun ako katanda. Maaga lang siguro ako nagtrabaho. At syempre marami mga turnovers. Yung tutok kasi sa basic services, overwhelming. Talagang masasabi ko na siguro Guinness Book of Records dapat eh. Hindi lang, I would say, hindi lang tayo siguro loud about it. Pero kung nakikita lang nila tayo, wala nagpapakain ng ganun katagal. At saka ganun kadami. Ganun kadami. At saka yung baga, ito pa, tatagal na yung sasabihin ko. Ang problema nila nun, sino daw magluluto sa dami ng pagkakainin? Ang unang sabi, mag-hire ng maraming workers. Mga sweeper daw, instead na mag-sweep, magluto muna, no. Bigyan nyo ng responsibility yung parents. And they were successful. And they love it. Gusto And they nila love it. pag walang feeding. Oo, kasi tumaba din sila. Pati teachers, tumaba. No, hindi naman, kaya lang happy sila in doing, in serving their kids. Makikita nila yung anak nila araw-araw, which is, yun naman gusto nila, di ba? Actually noon, bawal tignan yung anak. Bawal pumasok, bawal ikatin, bawal di ba? lahat. O this time, because of the feeding, napapamper nila somehow yung Banding. anak. Banding. O they can even cook together. Yun yung nagpapasalamat ako talaga with the overwhelming political support and the community participation as well. Okay po. Sa 20 naman. Okay.